Okay, hello po. Sa video po ito ay inyong makikita itong mga triangle na mga bahay na kung saan po ang measurement po nito kapag tingnan natin ay triangle po talaga. Okay, yung wide niya at saka yung height niya, yung magkabila na mga bubong po. Okay, yan o, maganda po tingnan, no? At ang karamihan po dito ay gawa ng kahoy at salamin, no? At makita po natin ay nasa gubat po ito, no? Napaligiran ito ng mga kahoy dahil forest area po itong pinagtayuan nila ng ganitong klaseng mga bahay. Kaya po na makapagtayo sila nitong klaseng bahay po gamit ay kahoy dahil yan sa paligid po ay marami silang makunan na kahoy po. Okay, maybe ang mga may-ari po nito ay sila mismo ang may-ari ng gubat na ito, no? Na kung saan doon sila nagpagawa o nagpatayo ng kanilang mga bahay. Okay, at makita po natin na iba-ibang disenyo, no? Ang nasa harapan sa bahing ito na kalabanan po ay salamin po talaga yung nasa mga pintuan nila. Okay? At matawag din po natin ito na parang off-grid dahil halos wala pong mga kapitbahay, no, na ating makikita na sa karamihan dito. So ibig sabihin po na malayo yung mga kapitbahay at yung mga gamit po nila na electricity ay mayroon silang pinagkunan, maybe generator or yung hydropower or parang wala akong nakita kasi dito na parang solar po, no? Na ginagakunan nila ng kuryente dahil kapag malayo po sa lugar na mayroong kuryente po, no, hindi pwedeng na magpa-connect ng kuryente kapag nasa pinakamalayo po yung source nito. So kalabanan po ay mayroon silang generator or mayroon silang hydropower, no, na yun ang ginagamit nila sa kanilang electricity. Okay, so ito po ay siguro yung karamihan dito ay talagang pinagtirahan nila or naging residence na po nila na doon sila naninirahan. At maybe yung iba po ay ginawa na lang nila na rest house o vacation house na kung saan ay pwede silang doon mag-vacation dahil dito po sa lugar na ito ay masarap po, sariwa yung hangin dito at masarap po ang pakiramdam kapag nandito tayo siguro, no, na makatira. Okay, so magtaka po tayo kung bakit ganito ang type ng paggagawa nila ng bahay na triangle yung bubong dahil po sa tingin ko ay nasa lugar na maraming snow po, no? Nag-a-ice yung sa labas po, no, kapag sa panahon sa ating lamig. Kaya kapag ganitong klaseng bahay po na triangle ay hindi po talaga magstay yung ice, no, sa kanilang mga bubong dahil talagang aagos po, no? Tulad po dyan, no, yung ice po medyo nakapal na pero nasa halos wala pang kalahati pero hindi naman problema, no? At isa pa rin po na bakit ganitong type na bahay nila na triangle dahil po ay uso po siguro sa kanilang lugar, no? Kasi sa naobserbahan ko po marami ng lugar na aking napuntahan po na kahit dito sa Pilipinas lang. So makita natin po kapag mag-observe tayo sa mga lugar po, no, sa mga bahay-bahay na nasa nasa tabi po ng mga highway, no, makikita po natin na yung mga style, no, or mga design, no, ng mga bahay halos magkapareho po. Okay, no, yung mga bubong nila, yung kanilang mga dingding ay yung typo or design halos magkapareha. Siguro isa lang yung mga
nag-contract or mga gumagawa niyan sa mga bahay na yon, no? Magkaiba po kahit saan tayong lugar dito sa Pilipinas, magkaiba yung mga disenyo po ng kanilang mga bahay, bawat lugar. Kaya sa lugar po dito na mayroong ganitong klaseng mga house po, yun talaga siguro yung oso po, no, na kung saan ay yun ang nagustuhan nila na klaseng bahay. Okay? Dahil mayroon naman pong mga lugar, no, sa buong mundo na nag-ice din or mayroong snow, hindi naman po lahat ay ganito yung kanilang mga bahay. Mayroon din silang mga bahay po na iba-iba ang mga disenyo. At yung mga disenyo po nila ay talagang matibay, no? Kapag mayroong ice or snow na nandoon sa kanilang mga bubong, hindi po basta-basta na magpagawa ng bahay na hindi matibay kapag sa lugar po na mayroong snow, no? Dahil magpundo yung snow doon, kakapal po at mabigat yon, no? Kapag hindi matibay yung bubong ay talagang babagsak yung bubong na yan. Kaya para dito sa lugar na ito po na mayroong ganitong design na triangle yung kanilang mga bahay, ay na gustuhan talaga nila yung na ganito po, no? Maganda rin naman, no? Maganda rin tingnan, di ba? Makita natin na kahit po na parang triangle lang, pero mayroon ding mga loft po or pwede rin gawing 2 stories, no? Mayroon ding papag, no, sa pangalawa na pwedeng doon po matutulog, no, gawa ng mga bedroom. Okay, yan po, maganda po, no? At salamin din po yung nasa harapan, no, ng mga pintuan nila, dahil nga ay maganda rin, no, kapag sa tuwing gabi, kapag nasa labas ka, kapag umiilaw na yung kanilang mga ilaw, maganda po tingnan yung nasa loob, no, kapag nasa labas tayo. Yan, tingnan natin po yung iba dito na nakunan panahon ng gabi, no? At kapag nasa loob naman po ay makikita natin yung kung ano yung nasa labas, lalo na po kapag sa panahon ng snow na parang umuulan ng ice. So maganda po tingnan kapag nasa loob, di ba? Okay, so yan po ang style, no, o design sa mga bahay nila dito sa mga video sa videong ito po, na gusto kong i-share, gusto kong gawa ng video upang makikita po din natin po na may mga lugar po sa buong mundo na may mga bahay na mga unique, no, mga kakaibang bahay, tulad po nitong triangle type or design po ng bahay. Okay, yan, no, ganda po tingnan din. Kaya lang po ang problema dito, magastos po talaga, no, sa pagpagawa nito. Siyempre kung kahoy, so umuha ng kahoy, gawin mga lumber, at siyempre po ang pagpatayo, no, ang pagpagawa, gastos din, dahil kailangan po talaga ng manpower para na mabuong isang bahay, no? At matibay din po ito dahil mga solid halos yung mga kahoy po na ginagawa nilang yung mga timber po na ginawa nilang mga triangle house. Okay? Yan po, oh. So mayroon din pong konti na gumagawa ng puting na simento. Di ba? Yan po, maganda, no? So, yan po sa video ito na gusto kong may share sa paraan po ng paggawa ng video, upang kahit dito sa Pilipinas mo, mayroon din ako nakita na gumawa ng ganito, no, na klaseng bahay na triangle, no? So sige po, maraming salamat sa panonood, and bye bye po.